The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. As Jesus passed by, he saw a man named Matthew sitting at the custom post. He said to him, "Follow me." And he got up and followed him. While he was at the table in his house, many tax collectors and sinners came and sat with Jesus and his disciples. The Pharisees saw this and said to his disciples, "Why does your teacher eat with the tax collector and sinners?" He heard this and said, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. Go and learn the meaning of this word. I desire mercy, not sacrifice. I did not come to call the righteous, but sinners." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Nung kabataan namin, kapag kakaiba kang mag-isip, magsalita at kumilos, may tawag po doon, tinatawag kang abnormal. At may mga shortened version itong bansag na ito. Pwedeng abno, abnoy. Basta kung kakaiba kang magkilos, mag-isip at magsalita, yan ang tawag sa iyo. Kaya nga, nung kabataan namin, as much as possible, ina-avoid yung matawag nito. Kaya nga, kuminsan talagang pinipilit mong mag-fit in doon sa standard na siniset ng mga kasama mo. Nagpipretend ka para to fit in. Thanks be to God, hindi yun ginawa ng ating Panginoon. Our Lord decided to do otherwise. Nung panahon niya, it is normal to be indifferent with the tax collectors. Kailangan mong lumayo, huwag kang makikisalamuha, sapagkat ito yung mga taong dapat hindi mo kinakasama. Pero hindi yun ang ginawa ng Panginoon. He did otherwise. Ninapitan niya, kinasama niya, at kinausap niya. Mga kapatid, salamat sa Diyos, ginawa niya ito. Sapagkat kung hindi, ang hirap siguro ngayon na mahanap ang tinatawag ng ating Panginoon na mercy. Sapagkat kung hindi ito ginawa ng Panginoon, walang isa sa atin ang papasa. None of us will pass because each one of us needs the mercy of God. Ito yung isang bagay, mga kapatid, na kailangan nating makita in our relationship with one another. It is not only God that gives mercy. Dapat, in our relationship with one another, we should also learn how to give mercy. Kung tayo marunong tumanggap ng awa ng Diyos, sana marunong rin tayo magbigay ng awa ng Diyos. At ito isang bagay na pinakita sa atin ng Ebanghelyong ito. Nung itinuro ng Panginoon si Matthew sa kanyang pinag-uupuan, sa kanyang kinakaupuan, alam natin ang ibig sabihin nun. The Lord was so focused on Matthew that Matthew matters the most to Him. Yun ang ibig sabihin nun. At siguro, sa ating kinalalagyan ngayon, ganun din ang ating experience. The Lord pointing His finger to us, telling us, "I want you. Gusto kita. Pinipili kita." At ang tanging nakikita ng Diyos ay tayo. Ang tanging nakikita ng Diyos, yung pangangailangan natin ng awa niya. Ang nakikita ng Diyos ay yung kakayahan nating magbago. Kaya nga siguro, mga kapatid, thanks be to God, the Lord did otherwise.
Hindi niya sinunod kung ano yung custom noon. Kasi kung hindi, sabi ko nga, mahirap maghanap ng lugar ngayon sa simbahan. Napakahirap maghanap ng kung saan kalulugar sa mga taong nagpapanggap na righteous. Mahirap maghanap ng lugar sa isang asembleya na kung saan hindi mo pwedeng makita ang sarili mo bilang makasalanan. We all are sinners and we all need the mercy of God. Kaya nga salamat sa Diyos, hindi niya pinili na mag-pretend. Salamat sa Diyos, sapagkat hindi niya pinili na matawag na abnoy, na hindi matawag na abnormal. Sapagkat pinili niya kung anong nararapat, kung anong tama. Kaya nga, okay lang maging abnormal kung ito ay yung tama. Okay lang maging abnormal kung ang ibig sabihin nito ay awa. Amen.